Hindi natin madalas nagagamit ang pabo. Kung makakapagluto man tayo nito, kadalasan kaldereta or masarsa. But there is actually another dish na pwede natin gawin using some part of it, or actually kung iboboneless mo lang siya, pwede na natin siyang ihawin. Gagawa tayo ng mabilis na turkey kebab. Yung isang buong pabo natin, gagawa natin siya ng 2 putahe. Pero yung unang part na ima-maximize natin is yung leg quarter. So tinatanggal ko lang yung leg quarter. Now, yung ibang parte, kagaya nitong whole carcass natin, tatabi ko muna. We'll be saving this for a different dish. Concentrate muna tayo doon sa leg quarter. Para magawa natin siyang kebab or pang-ihaw, what we'll do is that ibo-boneless natin siya. So mapapansin niyo yan, 2 main bones lang naman yung makikita natin. So the easiest way ay gumawa ng slit. So damihin lang ninyo yan. Doon kayo gagawa ng hiwa. So pagkahiwa natin doon sa may butong part, just let your fingers guide yung para magiging pagpunit. Kasi nakadikit yung ating meat sa pinakabuto. Para lang din malinis yung pagkakatabas. Kung mapapansin niyo kung kutsilyong gagamitin niyo dyan, makakaskas, may mga karneng matitira dyan sa buto. So para mas malinis yung ating pagkaka-boneless, I would suggest, sa part na to, gamitin natin is ating mga daliri lang. Generally speaking, kumbaga yung structure ng buto ng manok, pato, pabo, they have the same structure. So, kumbaga kung bihasa ka na or sanay ka ng mag-boneless ng chicken leg quarter, definitely hindi ka mag-a-adjust dito sa pabo. Aside from, of course, mas malaki to ng dihamak kumpara dun sa regular chicken leg quarter or sa pato. And of course, kagaya niyan, na boneless natin, ito yung mga talagang I look forward na itinatabi ko. I would suggest save it, ilagay niyo sa freezer para pag nakaipon ka na ng marami-rami, saka mo siya gagawing kaldo, and then you can incorporate that to any dish na meron ka para mas masustansya. Papakita ko sa inyo soon kung paano gawin yan. But ayan, so ito yung ending natin with our boneless leg quarter ng pabo. Cut natin into pieces. So okay na yung ating protein o yung ating pabo. Pinaka-marinade naman yung gagawin natin. Simple lang to. We will be using yogurt, which is an optional ingredient. Pwedeng wag na kayong maglagay. And yung ating pampalasang cumin powder. And ito definitely meron tayong access lahat, yung ating luyang dilaw. Kung wala kayong almeres or nagmamadali kayo, trip ninyong mabilisan, pwede nyong i-blender. Puree. Pero dahil nakita ko maganda yung kanilang almeres, we always want to make sure na magamit natin yan. Didikdikin lang natin ang mabuti ang ingredients hanggang makuha natin ang gusto nating consistency. Ito, ready na yung ating pambabad. Lagay lang natin doon sa ating karne. So ibababad natin yung ating karne sa mixture na ginawa natin for at least 2 hours. Handang-handa na rin ang ating turkey legs para ihawin. Maghiwa muna tayo ng sibuyas, bell pepper, at talong. Pagsamahin ang gulay at diced turkey legs para malapatan din ito ng lasa ng marinade. Pagkatapos,
pwede na itong tuhugin ng barbecue sticks. And kung mapapansin ninyo, one of, siguro yung parang motivation ko sa pagpili ng gulay na sinasama ko sa stick is yung kulay. So definitely, bell pepper, maganda siyang, siguro pang kontra lang doon sa iba pa niyang katabi. And then yung sa talong, but definitely kahit anong gulay na kayang mag-withstand doon sa ating ihawan, pwedeng-pwede ninyong gamitin. And ito, pwede rin nating lagyan actually ng sibuyas. So for this, patatas, yung mga root crop siguro is not something that I would advise kasi eventually kapag naluluto siya, nagka-crack, nagbe-break. So baka mahulog lang din. So yan, yung mga talong, okra. So basically, kahit anong gulay na maisip ninyo, but syempre hindi yung mga leafy vegetables. Pero kagaya niyan, talong, okra, pwede nyo ring isama. Ano pa ba? I think labanos, pwede nyo rin siyang ituhog. Sama nyo sa inyong ensemble of colors. Ma'am Hazel, pasuyo naman. Yes. Pasuyo. Papihit-pihit lang po nito at ako'y magtatampisaw. Sige, magtampisaw ka na. Enjoy.